Yes po, isang magandang araw po ng Lunes. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kabarangay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay hindi na po lapse in tulo after 30 days dahil wala na nga po o gahol na nga po sa oras. Ang pag-uusapan na lamang po natin ay ang pagkamatay ng ratified bill na ito pagkasapit po ng July 27. At muli po ang aking paulit-ulit na pag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Yes po mga kaibigan, mga kabarangay, noon po na hindi pa po natin alam na ang ratified bill na ito ay hindi pa po pala nakakarating sa Office of the President, nag-assume po tayo na June 11, July 25, kapag wala pong ginawa ang Pangulo, hindi niya pinirmahan, hindi niya bineto, ay nag-assume po tayo na ito po ay lapse in tulo na. Nagbago po yung ating issue na malaman po natin na noong July 15 pa lamang po pala, yes po, July 15 lamang nakarating ang certified bill o ratified bill na ito sa Office of the President. So ayon po sa batas, ayon sa mga eksperto sa batas, doon pa lamang po i-start o nagsisimula yung bilang para po sa 30 days. So kung July 15 po, automatically August 15 po ang lapse nito o 30 days. Ano po? So kung August 15 ang Kongreso po o 19th Congress ay nagsara na po at ito ay hanggang July 27 na lamang po. At July 28 ay 20th Congress na nga po. So dito na po pumasok yung mga sinasabi natin po na ito po ay magiging death in tulo na lamang. Mamamatay ng kusa po ang batas na ito dahil naglapse na po ang panahon ng 19th Congress. At may bago na pong Congress, ito nga pong 20th Congress sa July 28. So kung ito po ay ipinasa nga or nakarating pa lamang sa Pangulo noong July 15, sa July 28 po ay 13 days na lamang. Hindi po ba? So kulang na po yung prescription period na para po maglapse in tulo ang isang panukalang batas ay kailangan may 30 araw ang Pangulo para po ito ay pag-aralan. So lumalabas po na wala na pong 30 araw o wala na pong 30 days para pag-aralan ito ng Pangulo. Kaya malabo po at sigurado po na hindi na nga po ito o wala na po ang usapin na lapse in tulo. Hindi na po mangyayari o hindi na po magkakabisa ang lapse o 30 days lapse in tulo ang certified bill na ito, mga kabarangay. Kaya nga po nabanggit ko doon sa aking isang content na nauna po dito na atat po itong si Madam Amy Marcos para anang panawagan sa kanyang kapatid na Pangulo na pirmahan na po ito. Dahil kapag ito po ay pinirmahan ng Pangulo, sabi ko nga po ay maa-absolto siya. Pero kung hindi po pipirmahan, hindi na po gagalaw ang Pangulo, ay mamamatay na po ng kusa ang batas na yan. Kaya naisip po ni Madam Amy na marami po ang magagalit sa kanya. Dahil lalabas po na parang niloko lamang sila, parang binudol lamang sila, na parang totoo naman yata. So yan po yung nagiging kaganapan ngayon mga kabarangay. Yan po ang pinaka-update o pinaka-latest po na usapin. Yun nga po na wala ng tsansa na maglapse in tulo ang ratified bill na ito po na ngayon ay nasa Office of the President na. At sa mga sandaling ito ay hindi pa rin po ginagalaw ito ng ating Pangulo. At ayon po sa balita ay wala ngayon sa ating bansa ang Pangulo ng Pilipinas at sa Martes pa lamang po ito uuwi. So ibig sabihin po sa Martes ay July 22. So 6 na araw na lamang po or 5 araw na lamang po at matatapos na po itong 19th Congress. Mga kabarangay, ako po ay may isang ginawang content. Bagamat hindi po ako abogado, ay kinukwestiyon ko po yung kung meron pa bang personalidad o meron pa bang kapangyarihan itong 19th Congress na nagsara noong July
13 kung hindi tayo nagkakamali, or July 11 actually. At noong magsara po sila ng July 11, ay ini-expect ko po o natin na on that day, yung araw ding yon ay itatransmit na po agad-agad itong ratified bill na ito. So kung nangyari po yun, siyempre po may personalidad pa o may kapangyarihan pa ang 19th Congress sa pag-transmit po ng ratified bill na ito. Kaya lang po, na-transmit ito July 15 na po. Sarado na po ang Kongreso. So, yun nga po, technically, yun ang tinatanong ko. Kaya lang, hindi po tayo abogado, baka pagtawanan lamang po tayo. Isa po yan sa aking tinatanong. Kasi nag-research po ako, pero wala po akong makita na reference na nagpapatunay na tama ako o mali ako. Yun lamang po ang isang konting paglilinaw, mga kabarangay. Nagtataka lamang po ako, bakit sarado na ang Congress noong June 15, pero na-transmit pa. Nga po mga kaibigan, nagtataka lang po tayo. Dahil na-transmit pala ito noong July 15. So kung July 15 po, yun nga, sarado na yung Congress noong pang June 11, ay yun nga ang question, may personalidad pa ba para ito po ay makapag-transmit ng ratified bill patungo sa Office of the President. At kaya nga po, dahil hindi tayo abogado, ay iniiwan ko lamang na yan na isang katanungan. Basta ang napakaliwanag po o malinaw po na wala na nga pong tsansa na mag-lapse into law pa ito, kagaya po ng ating inaasahan. Dahil nga po nagbago po yung bilang. So ano man po mga kabarangay, ay hintayin na po natin yung July 28. Ano po? Pero sa kasalukuyan po, patuloy pa rin sa paghahanda ang COMELEC. At yan po ay para po sa magaganap na halalan sa December 1, 2025. Muli po, wala pa rin pong bagong batas na nagsasabi po na postpone ang halalan sa December 1, 2025. At wala rin pong batas na nagsasabi na ang halalan ay magaganap po sa November 2, 2026. So mga kabarangay, sana po ay patuloy ang inyong pagsuporta dito po sa aking maliit na channel na bagamat tayo po ay pambarangay lamang o kaunti lamang ang ating kaalaman patungkol po sa politika. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at sumusubaybay. Doon naman po sa mga haters natin, sa mga lagi po na nagagalit, palagi ko naman pong sinasabi po sa inyo na ako po ay nakikiusap na sana po ay wag na po ninyong panuorin yung aking mga content, yung aking mga video. Mahirap naman po kung nakakasama sa inyo, kung nagagalit kayo, hindi po kayo masaya sa mga video ko. Bakit po ninyo pinapanood ng paulit-ulit? O para hindi po kayo masaktan or para hindi po kayo mainis, napakadali lamang po ng dapat po sana ninyong gawin. Wag po ninyo akong panunuorin. Ang panuorin na lamang po ninyo ay yung mga content creator po na maaaring nagpapasaya po sa inyo. Sa mga content creator po na maaaring nakakapupulutan o nakakapulot po kayo ng mga aral. Kung sa akin po, wala naman kayo napupulot kung hindi sama ng loob. Bakit pa po kayo manonood? Bawal po sa inyo ang aking mga content. At sa mga aspirant po, lalong-lalo na yung mga baguhan, kagaya po ng aking ipinangako ay maglalabas po ako ng mga content na makakatulong po sa inyo sa inyong pangangampanya. Sinasabi ko nga po na hindi naman po tayo eksperto, pambarangay lamang po ang alam natin, pero kung ito po ay makakatulong sa inyo, ay agad pong ibibigay. Meron na nga po akong episode number 1. So naumpisahan ko na po yung pagtatalakay at pagbibigay po ng mga tips na maaari pong gawin ninyo sa inyong pangangampanya. Lalong-lalo na po yung wala pang experience sa pangangampanya, yung bagong laban pa lamang, yung first time po na lalaban. Yung pong mga second timers na, maaring mayroon ng experience ang mga yan kahit papaano. At siyempre po, kahit second termer ka na o baka masabi nating batikan ka na, malay po ninyo ay mayroon pa rin kayong mapupulot na pwedeng makatulong po na magmumula po sa mga content ni Coiners Ring para po sa ikasusulong or para po sa ikatitibay ng inyong pangangampanya.
Mga kabarangay, muli po maraming salamat sa inyong pagtitiwala at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Lalong-lalo na po yung mga hahabol nga na first time. Mag-subscribe na po kayo dahil para po sa inyo ang aking mga content, lalong-lalo na sa mga darating po na mga araw. Maraming salamat po, Coiners Ring.